Ang himala ng Liwasang Rizal, isang leksiyon sa tiwala at malasakit. Sa loob ng isang oras matapos maipalabas ang dokumentaryo, nagtrending sa buong mundo ang hashtag na ito at umakyat sa unang pwesto. Ang maikling video na may tagal lamang na 13 minuto, na kinunan ng BBC producer sa Maynila, ay mabilis na kumalat sa buong mundo na nagdulot ng pagyanig sa lahat ng bansa. Dapat gawa-gawa lang yan, di ba? Imposible ang ganyang bagay, para lang yang mundo sa pantasya. Ingaw, ang mga dambuhalang media sa buong mundo, maging ang CNN ng Estados Unidos, NHK ng Japan o Le Monde ng France, ay nagpadala ng kani-kanilang news team upang personal na patunayan ang katotohanan sa Liwasang Rizal sa Maynila at napatunayang totoo ang lahat. Ang alkalde ng London ay nagpatawag ng emergency press conference. Sinimulan agad ng Paris ang plano para sa Jardin des Tuileries. Agad namang sumakay ng eroplano ang alkalde ng New York at dumiretso sa Maynila. Ano ba talaga ang nangyayari sa Liwasang Rizal? Bakit ang isang pampublikong parke sa gitna ng lungsod ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo? Ako si Olivia Berlin. Gumagawa ako ng mga dokumentaryo tungkol sa krimen para sa BBC sa loob ng 15 taon. Nakapanayam ko na ang mga drug lord sa teritoryo ng Sinaloa Cartel sa Mexico. Nakapag-ulat na ako ng giyera ng mga gang sa mga slums ng Rio de Janeiro sa Brazil. Sinundan ko na ang statistics ng mga pagpatay sa Johannesburg, South Africa, at nakuhanan ko ng footage ang giyera ng gang sa Tegucigalpa, Honduras. Sa bawat lugar na pinupuntahan ko, kailangan ko ng bodyguard. Kung walang bulletproof vest, hindi ako makakakilos kahit isang hakbang. Kahit ang pagtanaw lang sa labas ng bintana ng hotel ay delikado. Sa loob ng 15 taon, ang pagbisita sa mga lungsod na ito ay nagtanim ng paniniwala sa akin na ang tao ay likas na marahas na nilalang at habang lumalaki ang isang lungsod, mas lalo itong nagiging mapanganib. Ngunit noong nakaraang tagsibol, isang kagiliw-giliw na paksa ang inihain sa pulong ng editorial board ng BBC. Imbestigahan natin ang katotohanan sa likod ng mga safe cities sa Asia, sabi ni Robert, ang head ng editorial department. Olivia, ikaw ang pinakaangkop para sa trabahong ito. Patunayan mo kung ang mga lungsod tulad ng Singapore, Tokyo o Maynila ay talagang ligtas o kung ito ay isang huwad na kapayapaan lamang na binuo mula sa mahigpit na pagbabantay at kontrol. Napatawa ako. Siyempre, ang huli. Ang sinuman ay maaaring magpanggap na ligtas kung maglalagay ka lang ng CCTV sa bawat sulok upang bantayan ang publiko. Away, pinili ko ang Maynila bilang unang lugar ng pagkuha ng footage para sa isang espesyal na dahilan dahil sa isang video na nakita ko sa internet sa isang lugar na tinatawag na Liwasang Rizal. 2:00 ng madaling araw, isang babae ang nagja-jogging mag-isa, nakasuot ng earphones at may hawak na cellphone nang walang bahid ng pag-iingat. Karamihan sa mga komento ay nagpapakita ng reaksyon ng paano nangyari yan at hindi ka pani-paniwala. Sigurado ako na ito ay staging o isang lugar na super controlled. Baka parang propaganda video lang ng China na kinunan sa mga display area para sa mga dayuhan. Ang kasama ko sa pagkuha ng footage ay si Rafaelak, isang bihasang Polish photographer na sumusunod sa mga mafia gang sa silangang Europa sa loob ng mahigit 10 taon. Rafael, narinig mo na ba ang tungkol sa Luneta Park sa Maynila? Ang lugar na sinasabi nilang ligtas kahit sa gabi? Parang mundo sa panaginip, di ba? Nakakatawa. Sa huli, nanakawan pa rin ang mga turista. Nagbiruan kami habang naghahanda ng kagamitan. Ilan kaya ang CCTV doon? 1,000? 2,000? Siguro may pulis na nakatayo kada 10 metro. Siguradong matigas din ang mukha ng mga tao doon, parang sa mainland China. Isang araw noong Hunyo, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration, naganap ang unang sorpresa. Isang empleyado ng paliparan ang lumapit sa amin at nagtanong sa matatas na Ingles, "Kayo po ba sa BBC? Kailangan ninyo po ba ng tulong sa pagkuha ng footage?" "Hindi na, salamat po. Kaya na namin." "Ah, sige po. Kung pupunta kayo sa Luneta, mas maganda po sa gabi. Kailangan ninyong makita sa gabi. Napakaraming tao at buhay na buhay." Nagkatinginan kami ni Rafaelak. Pinapunta kami sa gabi. At sinabing crowded?
Sa mga mapanganib na lungsod, kabaligtaran ang sinasabi nila, hindi ba? Ligtas ba talaga doon? Tanong ko. Nagtaka ang empleyado. Ligtas? Oo naman, Luneta Park yan eh. Ang tone niya ng oo naman ay nagpadama sa akin ng kaunting pag-aalala para bang nagtanong ako ng kakaibang bagay. Habang papunta sa hotel mula sa airport, sumakay kami ng taxi. Ang driver, mukhang nasa 60s, ay nagtanong nang makita ang mga kagamitan namin. Kukunan niyo ba ng show? Saan po? Sa Luneta Park po. Gusto naming kunan ang atmosfera sa gabi. Tumingin sa amin ang driver sa rearview mirror at tumawa. Ay, Luneta sa gabi? Sobrang daming tao. Mahirap mag-shoot lalo na tuwing Biyernes ng gabi. Parang Tiangge na. Tiangge? Sa gabi? Oo. May mga open mic performance, may mga stall ng pagkain. Ay, at saka, ang daming nagja-jogging ng madaling araw, 1 a.m., 2 a.m. Uso kasi ngayon ang trail running. Napamura ng mahina si Rafaelak sa Polish. Kahit hindi ko naintindihan, alam kong siguro ang ibig sabihin ay, baliw. Pagdating namin sa hotel para mag-check-in, ganoon din ang sinabi ng receptionist. Kung pupunta kayo sa Luneta, subukan niyo po bandang 5 a.m. Napakaganda po ng Luneta bago sumikat ang araw. Ang dami ring nagja-jogging. Sa puntong ito, nalilito na ako. Pinapayuhan kaming lahat na pumunta sa Luneta sa gabi at madaling araw. Sa loob ng 15 taon, wala pang lungsod na pinuntahan ko para mag-ulat na ganito. Sa Rio, pagdilim, bawal lumabas. Sa Johannesburg, bawal lumabas sa hotel. Sa Sinaloa, kung maglakad ka ng mag-isa, parang nagpakamatay ka na. Nang gabing iyon, nagplano kami ni Rafaelak sa hotel room. Mag-scout muna tayo mamaya. Huwag nating dalhin ang mga kagamitan. Magpanggap tayong ordinaryong turista. Kailangan nating makita mismo kung delikado ba talaga o hindi. Alas 7 p.m., umalis kami sa hotel, sumakay sa LRT, MRT papuntang Luneta Park. Mga 10 minutong biyahe lang. Marami pa ring tao sa kalye. Bukas pa rin ang karamihan sa mga 20 oras na convenience stores at coffee shops. Ito pa lang, lubhang iba na sa London. Pagdating namin sa pasukan ng Luneta Park, hindi ako makapagsalita. Gabi na, pero buhay na buhay. Parang Tiangge nga, pero simula pa lang ito. Ang totoong pagkamangha ay nagsimula nang lumalim kami sa parke. Nagsimula kaming maglakad sa walkway. 23:15. Ang una naming nakita ay isang mag-asawang bata na nagtutulak ng stroller ng sanggol. Tulog na tulog ang bata, habang ang magulang ay nakatayo, umiinom ng iced coffee at nagkukuwentuhan ng payapa. Nagtala si Rafaelak, naglalakad ang mag-asawa na may sanggol. Kung sa London ito, idedemanda na sila ng child abuse. Oh, 23:30. Naglakad pa kami at nakita ang isang kahanga-hangang tanawin. Puno ng tao ang mga upuan, at karamihan ay mag-isa. May nagbabasa ng libro, may nagtatrabaho, gamit ang laptop, may nakaupo lang at nakatingin sa mga puno. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanilang mga gamit. Ang mga bag ay nakalagay lang sa tabi nila nang walang pag-iingat. May nag-iwan pa ng laptop sa upuan at nagpunta sa CR. Iniwan niya ang laptop niya, sabi ko, gulat na gulat. Ngunit walang pakialam ang mga tao sa paligid. 5 minuto ang lumipas, bumalik ang lalaki. Nasa puwesto pa rin ang laptop niya. 23,045. Naglakad pa kami sa ilalim ng isang madilim na sulok. 2 babae ang nakaupo, kumakain ng kwek-kwek at fishball na binili sa kalye. Excuse me, tawag ko sa Ingles. Safe ba rito sa ganitong oras? Tumawa ang isa at sumagot. Saan po ba kayo? Luneta Park to, ate. Ito po ang pinakaligtas na lugar sa Maynila. Pinakaligtas? Opo. May tao po palagi. Lahat po kami, nagbabantay sa isa't isa. Kahapon nga po, nalaglag ko ang wallet ko. May humabol at binalik sa akin. Nasayangan si Rafaelak na hindi niya dinala ang kamera. Hating gabi, patuloy ang pagdating ng mga tao sa parke. Ang mas kahanga-hanga, may mga babaeng nagja-jogging na mag-isa. Nakasuot sila ng earphones, running shorts, at running shoes, at walang anumang protection. Sinubukan kong makipag-usap sa isang babae na mukhang nasa early 30s. Excuse me po, hindi po ba kayo natatakot na mag-jogging mag-isa sa ganitong oras? Tinanggal niya ang earphones at nagtanong, bakit po ako matatakot? Hating gabi na po kasi at mag-isa kayo.
Ay, dayuhan po kayo no? Mas maganda pa nga rito kapag gabi eh. Malamig ang hangin, tama lang ang dami ng tao. Wala pang nangyaring masama rito. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagtakbo. 01 a.m. Pumasok kami sa isang convenience store, ngunit sa may pasukan, may nakita kaming kakaiba. Isang honesty store. May price tag lang at QR code para sa pagbabayad. Totoo ba to? Tanong ni Rafaelak. Hindi makapaniwala. Nagtanong kami sa empleyado. Sumagot siya, opo, lahat po. Nag-i-scan lang at kumukuha ng sarili. Minsan, kung walang sukli, pwede naman pong bayaran na lang bukas. Walang nagnanakaw? Isang taon na po ako rito. Hindi ko pa po nakita. 02 a.m. Buhay pa rin ang Luneta Park. Ang mga office workers ay kumakain ng takeout na pagkain sa upuan. Ang mga delivery riders ay nagbibisikleta. Ang mga senior citizen ay naglalakad, magkahawak kamay. Ngunit ang pinaka-nakakabilib ay wala akong nakitang kahit isang pulis. Ang lahat ng ligtas na lungsod na inulat ko sa loob ng 15 taon ay umaasa sa puwersa ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan. Iba rito. 03 a.m. Bumalik kami sa hotel. Sabi ni Rafaelak, Olivia, ano ba talaga ang nakita natin kanina? Hindi ko rin alam pero bukas kailangan nating dalhin ang kamera at kunan lahat ito. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang paniniwala ko na binuo sa loob ng 15 taon ay nayayanig. Kung ang tao ay likas na mabuti, kung puwede tayong magtiwala sa isa't isa, kung ang isang lungsod, gaano man kalaki, ay pwedeng maging ligtas. Kinabukasan, nagpasya akong simulan na ang formal na pagkuha ng footage at nakita ko ang mas kahanga-hangang mga eksena. 04:30 a.m. Pumunta kami ni Rafaelak sa Liwasang Rizal muli. Kumpleto ang aming equipment ngayon. 5 a.m. May tao ba talaga niyan? Tanong ni Rafaelak, nagdududa. Pagdating sa parke, nagulat na naman kami. 5:00 pa lang, ngunit mayroon ng 12-dosenang tao ang tumatakbo at karamihan ay mga babae. May mga nasa 20 hanggang 60 as. May mag-isa, may magkapareha. Humingi ako ng panayam sa isang babae na mukhang nasa 50s. Ate, tita, lumalabas po ba kayo araw-araw sa ganitong oras? Oo, ineng. Ganyan na ako sa loob ng 3 taon. Kung tag-init, 40 a.m. Kung tag-ulan, 5:30 a.m. Hindi po ba kayo nakakaramdam ng kawalan ng kaligtasan na mag-isa? Tumingin siya sa akin, walang bahid ng pagdududa. Bakit ako matatakot? Luneta Park to. Mas ligtas pa kaysa sa paglalakad sa eskinita sa bahay. May tao palagi. Pero madaling araw na po. Madaling araw? Oh, tingnan mo. Lahat sila nag-eehersisyo. Nagbabantay kami sa isa't isa. Ang phrase na ito ang susi. Habang nagsushoot si Rafaelak, pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid. May kakaibang vibe talaga. Bagamat hindi sila nagtititigan ng sinasadya, sa kanilang subconscious may malasakit sila sa isa't isa. Isang dalaga ang yumuko upang itali ang shoelace niya at nalaglag ang earphones. Ang lolo na naglalakad ay pinulot ito at umalis. Isang nanay ang naglagay ng bote ng tubig sa upuan at nagpunta sa Zumba group, walang gumalaw sa gamit niya. 06 a.m. Isang mas kahanga-hangang tanawin ang nangyari. Sa iba't ibang parte ng parke, nagsimulang magtipon-tipon ang mga grupo para mag-ehersisyo, Zumba, aerobics, yoga. Walang special na trainer, walang membership fee. Nagkita-kita lang sila at nag-ehersisyo ng natural. Sa isang Taebo group, isang lolo na nasa 70s ang kumaway sa akin, isang dayuhan at inanyayahan akong sumali. Hindi po ako marunong, sabi ko. Okay lang, gaya-gaya lang tayo, sabi ng isang tita na katabi ko. Kaya sumali ako sa Taebo ng awkward. Pagkatapos, nagpalakpakan silang lahat para sa akin. Sinabi sa akin ni Rafaelak pagkatapos na sa loob ng 15 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong masaya. 07 a.m. Oras na para pumasok sa trabaho at nagbago ang anyo ng parke. Ang mga office workers na nakasuot ng suit ay may hawak na kape barako o 3-in, 1 coffee, naglalakad ng dahan-dahan. Halos walang nagmamadali. Para silang nag-enjoy sa paglalakad papunta sa trabaho. Nagtanong ako sa isang lalaki na mukhang engineer.
Araw-araw po ba kayong dumadaan dito papunta sa trabaho? Opo, sinadya ko pong bumaba bago ang station at dumaan dito. Ang sarap po kasing magsimula ng araw ng may good vibes. Dahil po ba sa ligtas dito? Parte po yan ng kaligtasan, pero gusto ko pong makita ang mga tao. Nakakatuwa po. Hindi man tayo ang gumagawa ng 70% ng chips ng mundo. Pero ang makapaglakad ng ganito, kaluwag papasok sa trabaho, hindi ba't Himalayan? 15 p.m. Oras ng uwian. Nagbago na naman ang parke. Ang mga high school, college students ay nakaupo sa mga barkada, 3 o 4 na tao. Walang nag-i-smoke, lahat ay may hawak na inumin mula sa convenience store at nagkukuwentuhan. Lumapit ako sa isang grupo ng mga babae. Madalas ba kayong pumupunta rito pagkatapos ng klase? Opo, halos araw-araw po. Masarap pong makipagkuwentuhan sa mga kaibigan. Hindi ba nag-aalala ang mga magulang nyo? Bakit po sila mag-aalala? Luneta Park to eh. Noong bata pa ang nanay ko, dito rin po siya naglalaro. 19 p.m. Oras ng uwian sa trabaho. Nabuhay na naman ang parke. Ang mga office workers ay bumili ng take-out na pagkain at beer at kumain sa upuan. May mga open mic performance sa iba't ibang lugar. Nagtipon ang mga tao upang manood ng natural. Isang musician ang tumutugtog ng gitara at kumakanta. Ilang manonood ang naglagay ng kanilang wallet sa upuan at tumayo para sumayaw. Sumayaw sila ng 10 minuto, bumalik at nandoon pa rin ang wallet. 21 p.m. Mas dumami ang mga pamilya. Ang mga lolo at lola ay dinala ang kanilang mga apo upang maglaro. Ang mga mag-asawa ay nagtutulak ng stroller. May naglalakad kasama ang aso. Isang lolo ang nagpapalaro ng apo sa tubig at aksidenteng naisaboy ang tubig sa isang dumadaan. Pasensya po, nagmadaling humingi ng tawad ang lolo. Ngunit ngumiti ang binata na nabasa at nagsabi, "Okay lang po, kuya. Nakakalamig pa nga eh." In 5, a number, 22 p.m., 23 p.m., hating gabi. Habang gumagabi, mas lalong nagiging ligtas ang parke. Nagbabantayan ang mga tao sa isa't isa. Kung may lasing, binabantayan ito ng mga nasa paligid. Kung may nakaupo na mag-isa, nagbibigay ng magalang na distansya ang mga tao, ngunit patuloy na nagmamasid. 01 a.m., nagpasya akong gumawa ng ultimate experiment. Iniwan ko ang aking wallet sa upuan at nagtago ng mga 100 metro. Lumipas ang 30 minuto, dose-dose ng tao ang dumaan, ngunit walang humawak dito. Sa halip, isang nanay ang nakakita sa wallet. Tumingin siya sa kaliwat kanan, pagkatapos ay nilipat ang wallet sa loob ng upuan, natatakot na baka mahulog. Nang bumalik ako para kunin ang wallet, sumigaw ang nanay mula sa malayo. "Ate, ingatan mo po ang bag mo. Kahit luneta yan, kailangan pa ring mag-ingat." Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang mga tao rito ay tinatrato ang isa't isa na parang pamilya. And. Pagkatapos, isang turista ang lumapit sa akin at nagkuwento ng isang kahanga-hangang bagay. Siya si Marie Claude, isang French photographer. "Ikaw ba ang BBC producer? Nakita kitang nagsushoot kanina." "Opo." "Kumuha ako ng 24 time-lapse dito sa loob ng 3 araw at may nakita akong kahanga-hanga. Gusto mo bang makita?" Ipinakita niya sa akin ang screen ng camera, isang video na compressed ang 24 oras ng parke sa loob lang ng 3 minuto. Tingnan mo, mula 4 a.m. hanggang 4 a.m. ng susunod na araw, walang sandali na walang tao. Ganito talaga. Kahit sa pinakatahimik na oras, 3 a.m. hanggang 4 a.m., mayroon pa ring hindi bababa sa 20 tao sa parke. Kung sa Paris yan, 2 a.m. pa lang, wala ng tao, at yan ang pinakadelikadong oras, paliwanag ni Marie. Ang mas kahanga-hanga ay ang mga tao rito. Nagbabantay sila sa isa't isa. Kahit hindi direktang nakatingin, may malasakit sila palagi. Oh, tante. Kinabukasan, nagpasya akong gumawa ng isa pang experiment batay sa payo ni Marie. 10 a.m. Sa gitna ng parke, nagkunwari kaming nag-aaway ni Rafaelak ng malakas. Nagsigawan kami sa Ingles, na parang magsasakitan na. Sa loob ng wala pang 3 minuto, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. "Anong nangyayari kuya?" tanong ng isang matandang lalaki sa Ingles. "Okay lang po ba kayo ate?"
Tanong ng isang estudyanteng babae nang may pag-aalala. Isang nanay pa ang bumili ng tubig mula sa convenience store para sa amin. Nang ipaliwanag namin na wala lang iyon, unti-unting nagsialisan ang lahat ng may relief, ngunit may ilan pa ring sumusulyap mula sa malayo. 14 p.m. Umupo ako sa isang upuan ng mag-isa at nagkunwaring umiiyak. Sa loob ng 5 minuto, may 3 tao ang lumapit. Kahit hindi sila nakipag-usap ng direkta, umupo sila malapit, nagmamasid ng hindi nagpapahalata. May isang bata ang bumulong sa kanyang nanay, pagkatapos ay lumapit at nagbigay sa akin ng candy. Ate, kainin mo po to. Matamis eh. Sa sandaling iyon, hindi na iyon pag-arte. Tumulo talaga ang luha ko. 18 p.m. Naglakad kami at nag-shoot sa iba't ibang bahagi ng parke. Iba-iba ang vibe ng bawat zone, ngunit may isang bagay na pareho. Lahat ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Ang mas nakakabilib ay ang zone na malapit sa kalye, kung saan maraming cafes at restaurants. Noong una, inakala kong magiging secluded ito sa gabi, ngunit hindi. Ang mga may-ari ng tindahan ay nagbubukas hanggang gabi, nagsisilbing liwanag at mata ng parke. Nagtanong ako sa may-ari ng isang tea shop, "Kuya, ang gabi niyo naman pong magbukas." Simula po nang maging Luneta ang safe haven na to, dumami ang customer namin sa gabi. At ang pagiging bukas namin ay nagpapadama ng kaligtasan sa iba, di ba? Ang may-ari ng tindahan, naglilingkod din bilang guardian? Kung gusto mo, ganoon. Pero mas kapitbahay lang kami. Ang mga kapitbahay ay kailangang magtulungan, di ba? 20 p.m. Nakita ko ang isang kahanga-hangang tanawin. Isang homeless man ang natutulog sa upuan. Ang mga tao sa paligid ay nakaupo ng tahimik. Nang tingnan ko ng mabuti, binabantayan nila siya. Pagkalipas ng halos 1 oras, nang magising siya, inabutan siya ng tubig ng lolo na nakaupo sa tabi. "Inom ka muna kuya, oras na para umuwi." Tumayo ang homeless man ng shaky at 2 teenager ang lumapit upang alalayan siya. "Saan po bahay niyo, kuya? Tatawagin ba namin kayo ng taxi?" "Hindi na, makakauwi na ako sa bus." "Sige po, ihahatid na lang po namin kayo sa bus stop." Naglakad ang dalawa at inihatid ang homeless man sa bus stop, pagkatapos ay bumalik at nagpatuloy sa kuwentuhan na parang walang nangyari. Pagkatapos, tinanong ko ang teenager, "Bakit niyo po tinulungan ang stranger?" Ngumiti siya at sumagot, "Stranger po? Dito po, lahat kami kapitbahay. Baka bukas po, ako naman ang malasing at siguradong may tutulong din sa akin." 22 p.m. Hindi sinasadya. Narinig ko ang isang kawili-wiling usapan ng isang grupo ng mga 20-something na teenager. Ang hirap ng ekonomiya ngayon, nakakabahala talaga. Pero nandoon pa rin tayo. Ang pamumuhay natin ng payapa, ito na ang isang uri ng pakikipaglaban. Gusto nilang matakot tayo, pero patuloy tayong mabubuhay ng ganito. Iyan ang freedom. Ang kanilang mga salita ay nagpainda sa akin. Ang maliit na arkipelago na ito ay patuloy na pinoprotektahan ang kanyang mapayapang pang-araw-araw na buhay, kahit sa ilalim ng banta mula sa malalaking kapangyarihan. 23 p.m. Sa isang sulok ng parke, nakita ko ang isang espesyal na tanawin. Maraming young engineers ang nakabukas ang laptop at nagmi-meeting. Katatapos lang kumain, ayaw nang bumalik sa opisina, kuya. Tumawa ang isang engineer. "Mas chill dito, mas lumalabas ang mga idea." "Anong trabaho niyo po?" "Tech company po. Nacta Design, Enga Software." Hindi man tayo ang gumagawa ng karamihan sa chips ng mundo, pero ang makapagtrabaho ng komportable sa isang parke na ganito, hindi ba't kahanga-hanga yan? Talagang hinangaan ko sila, ang mga engineer na siyang puso ng ekonomiya ng mundo, nagtatrabaho gamit ang laptop sa isang pampublikong parke. Sa London, hindi yan maiisip. Hating gabi, nakakita ako ng isang kawili-wiling grupo. Ang mga 20-something na teenager ay seryosong nagda-drawing ng kung ano. "Anong ginagawa niyo po?" "Nagmi-meeting ng startup idea po." Nakaka-inspire dito. Kapag tiningnan mo ang mga tao, alam mo kung ano ang kailangan nila. Natatakot po ba kayo? Palaki ng palaki ang pressure mula sa China. Nag-isip siya saglit at sumagot, "Natatakot po. Pero hindi natin pwedeng itigil ang pamumuhay dahil sa takot. Ang makapagkita-kita
Makipag-usap ng free tulad nito, iyan ang value na kailangang panatilihin ng Pilipinas. Hindi man nila tayo kilalaning bansa, pero ipagpapatuloy namin ang aming pamumuhay. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakapagpa-impress sa akin. 01 AM, nagpa siya akong gumawa ng isa pang experiment. Pinahawak ko kay Rafaela ang aking bag at pinatakbo ko. Nagkunwari siyang snatcher. Sumigaw ako ng malakas, magnanakaw, tulong, bag ko. Sa sandaling iyon, isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. May 3 tao ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ang motorcycle rider ay huminto at humabol. Ang binata na nagja-jogging ay bumilis ang takbo. Ang empleyado ng convenience store ay tumakbo palabas ng tindahan. Hindi pa nakakatakbo si Rafaela ng 20 metro, napalibutan na siya. Saan ka pupunta? Sinubukan ni Rafaela na ipaliwanag, ngunit tinanong muna nila ako. Okay ka lang po ba ate? May nasugatan po ba kayo? Bag po ba ninyo to? Nang ipaliwanag namin na shoot lang ito, napabuntong hininga ang motorcycle rider. Naku po, nagulat kami. Akala namin may nagnanakaw na naman sa Luneta. Sabi ng binata na nagja-jogging, sa 20 taon ko rito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kaya nagulat ako. Sinaway pa nila kami na delikado ang ganoong experiment. Baka masugatan sila kung totoo yon. Pero napatunayan na, di ba? Na Luneta Park ay talagang ligtas. Ang huling nagsabi niyan ay ang empleyado ng convenience store. 04 AM, nakaupo kami sa upuan sa parke. May mga tao pa rin sa paligid. Nagsisimula na ang mga naghahanda para sa morning jog. Isang lolo ang lumapit sa amin. Dayuhan kayo ano? Anong ginagawa niyo buong gabi? Naguulat po kami tungkol sa kaligtasan ng Luneta Park. Tumawa ang lolo. Kaligtasan? Wala namang dapat i-report, ligtas naman talaga rito. Bakit po ito ligtas? Nag-isip saglit ang lolo at sinabi, kasi nagtiwalaan kami sa isa't isa at pinipilit naming panatilihin ang malasakit na yan. Kailan po nagsimula? Noong may parke na po ba? Hindi, bago pa yan. Ang Pilipino, may malasakit na talaga. Ang Luneta Park lang ang lugar kung saan naipakita ng lubusan iyan. Tumayo siya at sinabi, pagbalik mo, sabihin mo sa buong mundo na ang Luneta Park ay hindi binuo ng teknolohiya, kundi binuo ng tao. Maliit man ang Pilipinas, pero inaalagaan namin ang isa't isa na parang pamilya. Kahit gaano pa kami takutin ng China, ipagpapatuloy namin ang mapayapang pamumuhay na ganito. Nagsisimula nang sumikat ang araw. Nagsisimula na naman ang panibagong araw sa Luneta Park. Nang gabing iyon, nakipag-video call ako sa mga kasamahan ko sa London. Hindi ka pani-paniwala, sabi ni Jeremy, isang kasamahan sa BBC. Olivia, hindi ka nag-set up, di ba? Pag-arte lang yan? Ibinahagi ko ang mga video na kinunan ko ang babaeng nagja-jogging ng 3 AM, ang Honesty Store, ang experiment sa wallet, ang simulated na mga mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos manood ng video sa loob ng 10 minuto, tumahimik ang 5 kasamahan ko. Sa huli, nagsalita si Helen, ang producer. Olivia, ano ang namali natin? Anong ibig mong sabihin? Ang London ang dapat maging ganito. Ito ang dapat tawaging normal ang makapaglakad ng mga tao ng ligtas sa gabi. Tumawa ng mapait si Simon, isa pang kasamahan. Ang anak kong babae, 10 taong gulang, hindi ko siya magawang paalisin para maglakad mag-isa papunta sa paaralan kahit 100 metro lang ang layo. Sa Maynila, ang mga elementary student sumasakay mag-isa sa LRT-MRT papunta sa tutorial? Tanong ni Jeremy. Baliw. Buntong hininga ni Helen. Kahapon, may nangyari na namang stabbing sa Brixton, mismong tanghaling tapat. Baka tayo ang hindi normal. Ibinukas ko ang isa pang video na kinunan ni Rafaela ang eksena kung saan tinutulungan ng mga tao ang lasing na natutulog sa upuan. Kung sa London yan, tanong ko, wala na ang wallet, wala na ang cellphone, pati sapatos, baka wala na, sagot ni Simon. Nagulantang si Jeremy. Pero paano naging iba? Pareho lang naman tayong tao, di ba? Naalala ko ang mga salita ng mga taong nakilala ko. Tiwala, pangunahing tiwala sa isa't isa. May batas din kami, may pulis din kami, giit ni Helen. Pero may puso sila sa isa't isa bago pa man dumating ang batas.
Kumikilos ang mga tao bago pa man dumating ang pulis. Napagtanto ni Simon. Kailan ba tayo nagsimulang tingnan ang iba na parang kalaban? Nanaig ang katahimikan. Nagsalita si Helen. Olivia, may pamagat na ba ang documentary? Wala pa. Ganito na lang kaya. Ang nawala sa atin. Mga leksiyon mula sa Luneta Park, Maynila. Masyadong pessimistic, Jeremy. Gawin na lang nating huling ligtas na lungsod. Hindi. Umiling ako. Hindi ito tungkol sa lungsod, kundi tungkol sa tao. Kinabukasan, may hindi inaasahang nangyari. Ang London Evening Standard ay nasa front page ang screenshot mula sa aming video. Lungsod kung saan ang babae ay pwedeng mag-jogging. Nang mag-isa sa 3 a.m., inihambing ng balita ang nakakagulat na statistics. London, 131,000 violent crimes kada taon. Luneta Park, Maynila, 2 violent crimes kada taon. London, payo, huwag lumabas ng bahay sa gabi. Luneta Park, Maynila. Ang mga tao, 24 oras na may aktibidad. London, 420,000 CCTV cameras. Luneta Park, Maynila, 3 milyong mata ng publiko. Ang take, mongslohan, take ngan. Agad na umalingaw-ngaw ang reaksyon sa Twitter. Ang hashtag na Luneta Miracle o Himalang Pilipino ay umakyat sa unang pwesto. Nagbuhos ang mga komento mula sa mga taga-London. Ganyan din tayo dati. Kinuwento ng lola ko na ganyan din ang London noong 1960s. Ang problema ay wala sa sistema, kundi nasa puso natin. Nang hapong iyon, tumawag sa akin ang Office of the Mayor of London, Producer Berlin. Gusto po kayong makita ng alkalde. Gusto niyang pag-usapan ang pagpapatupad ng Luneta Plan sa London. Nagkatinginan kami ni Rafaelak. Mukhang hindi lang ito matatapos sa isang ordinaryong documentary. Sa sandaling iyon, nag-text sa akin si Ate Linda, ang empleyado ng convenience store na nakilala namin sa parke. Producer, nakita ko ang balita sa BBC. Pwede ring maging tulad ng Luneta Park ang London dahil pareho lang naman ang tao, di ba? Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Totoo ba? Ang London, Paris, New York, pwede ba talagang maging tulad ng Luneta Park? Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang mga hindi inaasahang bisita. Puno ng mamamahayag mula sa buong mundo ang lobby ng hotel. Si Mark Thompson ng CNN, si Yuka Yamada ng NHK, si Hans Miller ng Der Spiegel ng Germany, si Marie Dubois ng Le Monde. Olivia, kaway ni Mark. Ang report mo, nagdulot ng global sensation. Kaya kailangan naming personal na patunayan. Idinagdag ni Yuka, proud din ang Tokyo sa kaligtasan nito. Pero nagulat kami nang makita namin ang video ng Luneta Park. Nagduda pa rin si Hans. Malamang may data manipulation yan. Ang mga lungsod sa Asia, madalas mag-ayos ng statistics. Tumawa si Marie. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating patunayan ng personal, di ba? Naglakbay kaming lahat papunta sa Liwasang Rizal. Alas 10 p.m., nagpasya kaming gumawa ng iba't ibang experiment. Si Mark ng CNN ay naglagay ng 500 sa upuan at nagtago. Lumipas ang 1 oras, walang humawak dito. Sa halip may naglagay ng bato sa ibabaw, natatakot na baka liparin. Imposible, bulong ni Mark. Kung sa New York yan, wala pang 5 minuto, wala na yan. Si Yuka ng NHK na may hawak na bagong modelo ng kamera ay nagkunwaring lasing at naglakad ng shaky. Pagkatapos ay nahulog ang kamera. Agad na may 3 tao ang tumakbo. Ate, okay lang po ba kayo? Nahulog ang kamera, mag-ingat po. Pulot ng binata ang kamera, pinagpagan at ibinigay kay Yuka. Mukhang mahal tingnan mo kung may sira. Sabi ni Yuka, naiyak siya. Ginawa ko na po ang experiment na to sa Shinjuku, Tokyo, walang tumulong sa akin. Si Hans ng Der Spiegel ay nag-jogging mag-isa ng 2 a.m. Ang kanyang matangkad at malaking katawan at mga tattoo ay nagpadama sa kanya ng pagiging intimidating, ngunit ang reaksyon ng mga tao ay pareho. Ang sipag mo namang mag-ehersisyo, go lang. Isang nanay pa ang nagbigay sa kanya ng tubig. Dayuhan, napapagod o. Si Marie ng Le Monde ang gumawa ng pinakamahirap na experiment. Sa 3 a.m., sa pinakamadilim at pinakawalang taong sulok ng parke, nagkunwari siyang sumisigaw sa telepono sa French. Kailangan ko ng 5,000 euros ngayon upang lumikha ng isang kahina-hinalang sitwasyon. Pagkalipas ng 5 minuto,
dumating ang pulis. May maitutulong po ba kami? Nagulat si Marie. Ang nag-report pala ay ang may-ari ng convenience store sa malapit. Nakita raw niya ang isang dayuhang babae na nakatayo ng mag-isa sa gabi, umiiyak sa telepono, natatakot na baka mapahamak. 05 a.m. Bumalik kami sa lobby ng hotel. Nagsimula si Hans. Kailangan kong aminin, totoo ito. Tumango si Mark. Sa 17 taon ko bilang mamamahayag, ito ang pinaka-nakakagulat na coverage. Lubos na nagbago ang pananaw ko sa humanity. Sabi ni Yuka, kailangan ding matuto ng Japan. May sistema kami, pero wala kaming malasakit. Nagtapos si Marie, hindi lang ito tungkol sa order, kundi tungkol sa sibilisasyon. Kinabukasan, nagdaos kami ng joint press conference. 5 news organizations mula sa buong mundo ang nagpatunay. Ang himala ng liwasang Rizal, Maynila ay totoo. Ang bawat news organization ay may sariling headline. CNN, ang pinakaligtas na lugar sa mundo, ang sikreto ng Maynila. NHK, ang himala ng Maynila, ang dapat matutunan ng Tokyo. Der Spiegel, lungsod na binuo ng malasakit, ang blueprint para sa kinabukasan ng Berlin. Le Monde, ang nadiskubre sa Maynila, ang nawala sa Paris. Ang reaksyon ay global. Ang kalihim general ng United Nations ay naglabas ng pahayag. Ang Luneta Park, Maynila, ay ang huwaran ng pamumuhay ng magkasama na dapat tularan ng sangkatauhan. Nag-tweet ang CEO ng Google, hindi teknolohiya, kundi tiwala ang lumikha ng kaligtasan. Matuto mula sa Luneta Park. Sumagot si Elon Musk, gusto kong gawin ang lungsod sa Mars na tulad ng Luneta Park. Ngunit ang pinaka-nakakabilib sa akin ay ang komento ng isang batang lalaki mula sa Harlem, New York, sa YouTube. Darating kaya ang araw na magiging ganito rin ang komunidad namin? Isang lugar kung saan pwedeng maglakad ang nanay ko sa gabi ng ligtas? Sumagot ako, posible, dahil posible ito sa Maynila. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mas kahangahangang balita. Olivia, malaking balita, tawag ni Helen. Ang documentary natin, umabot na sa 100 milyong views. Ito ang pinakamaikling documentary sa kasaysayan ng BBC na umabot sa ganyan, ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang sumunod. Inihayag ng alkalde ng London ang opisyal na paglulunsad ng Thames River Project gamit ang Luneta Park bilang blueprint upang lumikha ng kultura ng kaligtasan sa gabi. Sumunod agad ang alkalde ng Paris sa Seine River Project upang lumikha ng kultura ng people watching people. Ang Berlin, Amsterdam, Barcelona, ang malalaking lungsod sa Europa ay nag-anunsyo ng kani-kanilang Luneta Plan. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang reaksyon ng mga mismong taga-Maynila. Sabi ni Kuya Somchay, ang taxi driver na nakilala ko, hindi ko alam na may espesyal pala sa amin. Normal lang naman ito, di ba? Ganoon din ang sinabi ni Ate Linda, ang may-ari ng tea shop. Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala sa ibang bansa. Akala ko, common sense na ang hindi makalabas sa gabi. Sa Manila City Hall, ikinuwento ng isang city planning head ang isang kawili-wiling bagay. Noong pinaplano ang Luneta Park, marami ang tumutol dahil sa security concerns. Sabi nila, magiging crime hotspot ito sa gabi, pero kabaligtaran ang nangyari, ang publiko ang lumikha nito. Naghanda lang kami ng espasyo. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula ang pilgrimage papunta sa Luneta Park. Ang mga city planners, pulis, opisyal, at civil society groups mula sa buong mundo ay naglakbay papunta sa Luneta. Dumating ang NYPD Commissioner, ang Director of City Planning, ang London, ang Paris Citizen Safety Committee, at lahat sila, iisa ang tanong, paano ito nangyari? Si Lolo Sisa, ang pinuno ng volunteer security sa Luneta Park, ay sumagot, wala namang espesyal. Isipin nyo lang na ang mga taong naglalakad dito ay pamilya nyo, sapat na. Ciao. Pagkalipas ng 1 buwan, lumitaw ang unang pagbabago. London, nagtatag ang Thames River Project ng Citizen Volunteer Patrol. May 500 volunteer ang sumali. Paris, itinatag ng Seine River ang Night Neighborhood Organization. New York, sinimulan ng Central Park ang Midnight Guardian Project. Agad na nakita ang mga resulta. Ang night crime sa Thames River sa London, bumaba ng 40%. Ang percentage ng mga babaeng naglalakbay ng mag-isa sa Seine River tumaas ng 300%.
Ang dami ng mga nagja-jogging ng madaling araw sa Central Park, tumaas ng tenfold. Ngunit mayroon ding mga kritisismo. Iba ang kultura. Posible yan dahil Asia, hindi yan bagay sa kanluran. Sa sandaling iyon, naganap ang isang pangyayari na siyang naging turning point. Skid Row, Los Angeles ang pinakamasamang crime hotspot sa Amerika. Ang mga residente doon ay nagsimula ng isang mini Luneta Park project. Gabi-gabi, nag-organisa sila ng 10 kataong team para magpatrol, magbigay ng pagkain sa mga homeless at makipag-usap sa kanila. Pagkalipas ng 3 buwan, naganap ang himala. Ang crime rate sa Block 1 ng Skid Row ay naging 0. Si homeless man John Doe ay nagbigay ng panayam. Noong una, akala namin binabantayan lang kami. Pero interesado talaga sila sa amin. Kaya nagpasya rin kaming protektahan sila. Nang kumalat ang balitang ito, nagulat na naman ang mundo. Isang himala na nangyari sa pinaka-imposibleng lugar. Gumawa ang BBC ng documentary part 2. Mula Maynila patungo sa mundo, ang pagkalat ng diwa ng Luneta Park. Ngunit para sa akin, ang pinakamahalaga ay iba. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ako sa Luneta Park hindi para mag-ulat, kundi para magbakasyon. Kasama ko si Rafaelac. Olivia, binago tayo ng lugar na ito, sabi ni Rafaelac habang nakatingin sa paligid ng parke. Oo, sa loob ng 15 taon, ang madilim na bahagi lang ng tao ang nakikita ko. Naglakad kami sa walkway. Nagja-jogging pa rin ang mga tao, nagbabatian. Sa convenience store, nakita namin si Ate Linda. Ngumiti siya at bumati ng may familiarity. Producer, nandito na naman kayo? Opo. Namiss ko ito. Balita ko, marami na ring nagbago sa London? Unti-unti po. Matagal pa po bago maging tulad ng Luneta Park. Inabutan ako ni Linda ng kape at sinabi, "Bibilis din yan, ate. Pareho lang naman ang puso ng tao." Umupo kami sa upuan at pinanood ang pagsikat ng araw. Lumapit sa amin ang isang lolo, si Lolo Sisa pala, mula sa volunteer group. "Ay, nandito na naman kayo. Ngayon, pwede na kayong maging PR ambassador ng Luneta." "Lolo, gusto ko po sanang magtanong, bakit po niyo ginagawa ito? Wala naman po kayong bayad, di ba?" Nag-isip saglit si Lolo at sinabi, "Noong 1980, galing ako sa probinsya. Nag-isa lang ako sa Maynila, walang magulang. May isang stranger na nagbigay sa akin ng pagkain, nagbigay ng matutuluyan. Tumingin siya sa parke at nagpatuloy. Iniisip ko palagi kung paano ko mababayaran ang utang na loob na yan. Ngayon, iyan ang ginagawa ko sa pag-aalaga ng parke na ito." Nagtanong si Rafaelac, "Hindi po ba kayo nagsisisi? Bakit ako magsisisi? Sa bawat gabi na pumupunta ako rito, masaya ako. Kapag nakikita kong naglalakad ang lahat ng ligtas, nakaka-proud. Sa sandaling iyon, may isang dalaga na nagja-jogging ang dumaan at bumati. 'Lolo, maaga ka na naman ah?' 'Oo, Ineng. Takbo lang ng maayos.' Pagkatapos ng pagdaan ng dalaga, sinabi ni Lolo, "Iyan, tumatakbo yan araw-araw. Siguro galing sa late shift. Noong una, takot yan pero ngayon chill na chill." Naintindihan ko na. Ang himala ng Luneta Park ay hindi isang malaking bagay. Ito ay ang pagtipon-tipon ng mga puso na nagtuturingan na parang pamilya. In time to I good me under. Pagkatapos bumalik sa London, sumali ako sa Thames River Project. Tuwing Biyernes ng gabi, naglalakad ako kasama ang citizen volunteers. Kahit matagal pa bago maging tulad ng Luneta Park ang Thames River, nagsimula na ang pagbabago. Minsan, may isang tita ang naglalakad sa Thames River noong 9 p.m. "Hindi po ba kayo natatakot, tita?" "Noong una, takot ako pero ngayon, nandyan kayo eh." Ang mga salitang iyon ay nagpadama sa akin ng tuwa. Ngayon, gumagawa si Rafaelac ng documentary series tungkol sa Night Guardians na nagtatala ng mga kwento ng diwa ng Luneta Park sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaka-text lang niya sa akin, "Olivia, may nakita kaming kahanga-hanga sa Berlin. 2 a.m., isang lola na naka-wheelchair ang naglalakad mag-isa. Isang bagay na hindi mo maiisip noong nakaraang taon. Posible ang pagbabago dahil pinatunayan ito ng Luneta Park." I'm go. Isang taon matapos ang documentary, may 200 lungsod sa buong mundo ang nagpapatupad ng Luneta Project. May nagtagumpay, may nag-fail. Pero may isang bagay tayong natutunan. Ang kaligtasan,
ay hindi nagsisimula sa teknolohiya kundi sa puso. Isang taga Maynila ang sumulat sa akin. Noong una, natatakot din kami pero nang may magsimula, kumalat ang tapang. Ngayon, ang Luneta Park ay ang aming pride. Isang pulis ng New York ang sumulat. Pagkatapos makita ang video ng Luneta Park, nagulat ako. Ang tagal naming umasa sa puwersa at kontrol. Ngayon, susubukan naming magtiwala sa publiko. Isang estudyante sa Paris ang sumulat. Ngayon lang ako nakapag-picnic kasama ang mga kaibigan ko sa Seine River sa gabi, parang sa Luneta Park. Kahit takot, may mga matatanda sa paligid na nagbabantay sa amin. Ngunit ang pinaka-nakakabilib ay ang kuwento ng isang nanay sa London. Ngayon, naglalakad na mag-isa ang anak ko papunta sa paaralan. Kahit 100 metro lang, malaking hakbang na iyon. Ang lahat ng kapitbahay ay nagbabantay sa kanya. Ang Luneta Park ay hindi na lang pangalan ng isang lugar. Ito ay naging isang pilosopiya, naging isang kilusang panlipunan ng pag-aalaga sa isa't isa, kaligtasan na binuo ng tiwala, lungsod kung saan lahat ay pamilya. Siyempre, may mga kritisismo pa rin. Posible lang yan dahil Pilipinas, maliit na lugar lang yan, pansamantalang phenomenon lang yan. Ngunit naniniwala ako na ang tao ay likas na mabuti at ang puso na gustong mag-alaga sa isa't isa ay universal. Ang maliliit na pagbabago ay pwedeng maging malaking wave. At ang lungsod mo, pwede ka bang maglakad ng ligtas sa gabi? Pwede bang maglakad ang mga bata ng mag-isa? Pwede ba kayong magtiwala sa isa't isa? Kung hindi ang sagot, tandaan mo na ang Luneta Park sa gitna ng Maynila na may milyon-milyong populasyon. Ang himalang ito ay nangyayari gabi-gabi. At ang lumikha ng himalang iyon ay ang mga ordinaryong mamamayan. Ang tita na nagbigay ng kape, ang teenager na tumulong maghatid, ang lolo na nag-abot ng tubig. Ang maliliit na malasakit na ito ay nagkaisa at lumikha ng pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang lungsod mo pwede ring maging Luneta Park. Kailangan lang ng isang magsisimula, ang unang hakbang ng isang tao, ang tapang ng isang tao, ang tiwala ng isang tao. Iyan ang pinakadakilang aral na natutunan ko mula sa Luneta Park. Hindi ang paglikha ng kaligtasan, kundi ang pag-aalaga nito ng magkasama. At ang init at lakas ng mga Pilipino na patuloy na nagpoprotekta sa kanilang mapayapang pang-araw-araw na buhay sa ilalim ng pressure mula sa malalaking kapangyarihan, iyan ang totoong kapangyarihan ng maliit na bansang ito.